Pag sinabing famous Bicolano, isa sa mga sumasagi sa ating isipan ay ang tanyag na aktor na si Eddie Garcia. Siya ay isang Filipino actor, TV personality, film director, at producer. Si Eddie ay mayroon halos 700 movie and television credits sa kanyang pangalan, sa loob ng 7 dekadang pananatili niya sa industriya ng showbiz. Siya rin ay madalas bansagan ng mass media, bilang ang greatest Filipino actor of all time, dahil sa kanyang pagganap ng iba't ibang roles sa mga pelikula, kahit ito pa ay gay, comedy, drama, action, at kontrabida roles. Mas kilalanin natin si Manoy Eddie Garcia sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Melencio Magat. Kilala na kita eh. Matagal na kitang hinahanap. Kaya't sumama ka na. Teka. Saan? Sa kotse mong bulok? Gusto mo ba akong galisin? Ihulog na lang natin sa dagat para kapitan ng talaba. Dito na lang tayo sa kotse ko para makatikim ka naman ng aircon. Inaalay ko ang puso't kaluluwa. Pati atay, malumbalunan pa. So take my hand and understand. Sinasabi ko nga ba't naligaw ako ng pinto? Tulog pa kasi ako ng... ngayon, gising ka na. Ulol! Halika! Ikaw! Dalawa na hindi ka... Si Eduardo Verches Garcia, na mas kilala sa kanyang screen name na Eddie Garcia, ay ipinanganak noon May 2, 1929, sa Buhi, Camarines Sur. Ang kanyang ama ay si Antonio Garcia, at ang kanyang ina naman ay si Vicente Verches. Ang pamilya Garcia ay galing sa mga lahi ng Espanyol, kung saan ang kanyang lolo ay isang dating kapitan sa hukbo ng mga Hapones nang sila ay dumating sa Pilipinas noon 1870. Ang kanyang lolo ay nagpakasal sa isang babaeng taga Pampanga, at nagdesisyon na manirahan sa Naga. Si Eddie ay pinalaki ng kanyang lolo at lola, sa isang farm sa Naga, kasama ang kanyang 4 na kapatid na sila Mila, Efren, Menchu, at Santiago. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Sorsogon Elementary School, at kalaunan ay nag-transfer sa Maynila, kung saan siya ay nagtapos ng high school sa San Beda College. Nang siya ay magkolehiyo, si Eddie ay kumuha ng kursong psychology sa nasabi rin paaralan, at siya ay umabot ng 3 taon sa kursong ito, bago siya huminto sa pag-aaral. Nang matapos ang Second World War, si Eddie ay naglingkod bilang Philippine Scout, na ipinadala sa Okinawa, Japan, bilang isang military policeman. Nang matapos ang kanyang enlistment, inalok siya ng kanyang commanding officer, na muling magpalista, para sa panibagong army duty sa ibang bansa, subalit ito ay tinanggihan na ni Eddie, dahil kinumbinse siya ng isang kaibigan na kanyang nakilala, na subukan niya ang pagpasok sa industriya ng pelikula. Si Eddie ay nag-audition sa ilalim ng tanyag na direktor na si Manuel Conde, at sa kabutihang palad, siya ay natanggap para sa kanyang first role sa pelikulang Siete Infantes de Lara noon 1949. Siya ay lumabas pa sa ilang pelikula ng LVN Pictures, at matapos nito ay lumipat siya sa Sampaguita Pictures. Sa Sampaguita siya ay unti-unting nakilala ng mga movie fans at sumikat. Dahil sa kanyang tindig at Hispanic features, si Eddie ay kalimitang nabigyan ng mga kontrabida roles. Siya ay naging epektibo sa kanyang mga naging pagganap, kung saan siya ay hinangaan ng mga kritiko, at kinasuklaman ng mga nanunood dahil sa kanyang roles. Ayon kay Eddie, kung ang mga movie fans ay nagagalit sa kanyang karakter, ang ibig sabihin nito, ay tagumpay ang kanyang naging portrayal sa pelikula. Katunayan nito, si Eddie ay 3 taon sunod-sunod na nakakuha ng Best Supporting Award mula sa FAMAS noon 1957, 1958, at 1959, para sa mga pelikulang Taga sa Bato, Kondenado, at Tanikalang Apoy.
Siya lang ang natatanging artistang nakatanggap ng 3 sunod-sunod na award sa nasabing award-giving body. Matapos ang 12 taon tagumpay ni Eddie sa pagiging aktor, ay kanya naman sinubukan ang kanyang ninanais nang siya ay pumasok sa showbiz, ang maging direktor. Ayon sa kanya, noon bago siya sa industriya, naging target niya na mag-direct ng mga pelikula, at binigyan niya ng palugit na 15 taon ang kanyang sarili, upang ito ay makamit. Sa kabutihang palad, siya ay hindi umabot ng 15 taon, kundi ay 12 taon lamang. Ang unang pelikulang sumailalim sa kanyang direksyon ay ang Karugtong ng Kahapon noon 1961, at ang isa pa sa kanyang natatanging pelikula, ay ang Historia de Amor noon 1963. Noon 1969, ay nakuha niya ang kanyang unang Best Director Award mula sa FAMAS para sa pelikulang Pinagbuklod ng Langit. Ang pelikulang ito ay tungkol sa buhay ng dating presidente na si Ferdinand Marcos, at kanyang pamilya. Si Eddie ay nagpatuloy sa pag-aartista, habang siya ay nagdidirect ng ilang mga pelikula. Sa bawat pelikulang kanyang ginagawa, si Eddie ay sinasabing isang artistic genius at work. Pero maliban dito, ang palagi niyang goal sa kanyang trabaho, ay ang pagkakaroon ng perpektong resulta. Maging sa pag-arte at pagdidirect, ay palagi niyang pinag-aaralan mabuti ang kanyang mga dapat gawin. Siya ay nagre-research ng mga background ng mga karakter, at inaaral ang mga galaw at mga tamang mannerism sa roles. Siya rin ang tipo ng artistang pinakaunang dumadating sa set, at siya ay hindi ang tipikal na nakaupong direktor, dahil palagi siyang busy, upang maperpekto ang mga scene ng kanyang pelikula. Siya ay kinilala sa kanyang pagiging istrikto pero propesyonal sa trabaho. Sa pag-arte, naging epektibo siya sa kanyang mga pagganap hindi lang sa kontrabida character na na-typecast sa kanya. Siya ay gumanap din sa mga drama, comedy, action, at maging sa mga bomba films na lumaganap sa kanyang panahon. Noon dekada 70, hanggang sa simula ng dekada 80, si Eddie ay naging importanteng parte ng industriya sa panahong ito, na tinawag na pangalawang Golden Age of Philippine Cinema. Siya ay nakasama sa mga natatanging pelikula ni Lino Brocka, na Tubog sa Ginto noon 1971, kung saan siya ay nanalo ng Best Actor Award mula sa FAMAS. Tinimbang ka ngunit kulang noon 1974. Ganito kami noon, paano kayo ngayon noon 1976? At Miguelito, ang batang rebelde noon 1985. Habang patong-patong ang kanyang mga proyekto bilang aktor, ay hindi niya nalilimutan na mag-direct ng mga pelikula. Nanalo ng Best Picture Award mula sa Metro Manila Film Festival, ang pelikulang kanyang dinirect na Atchay noon 1978, kung saan ito ay pinagbidahan ng superstar na si Nora Honor. Naiuwi naman niya ang Best Director Award mula sa Luna Awards sa pelikulang Magdusa Ka noon 1986, at saan nagtatago ang pag-ibig noon 1987. Siya rin ang naging Best Director sa Metro Manila Film Festival noon 1989, para sa pelikulang Immortal. Ang kanyang mga natanggap na nominasyon, at pagkakapanalo sa iba't ibang award-giving bodies sa Pilipinas, ay hindi kayang tumbasan ng ibang artista. Siya ay mayroong 43 pagkakapanalo, at 38 nominasyon mula sa iba't ibang awarding institution. Hindi maitatanging si Eddie Garcia, ay may natatanging talento at kaalaman sa kanyang pinasok na sining sa industriya ng pelikula. Siya ay tunay na dapat ipagmalaki, sa pagiging bahagi ng kasaysayan ng show business. Nang ang paggawa ng mga pelikula ay nabawasan, si Eddie ay nagsimula naman umarte at mag-direct sa telebisyon. Siya ay nagpatuloy sa pagiging aktibo sa industriya hanggang sa kanyang pagtanda. Sa edad na 89, siya ay nakikita pa rin umaarte sa mga TV series, at ayon sa kanya, ang pagre-retiro ay wala sa kanyang bokabularyo. Sa labas ng showbiz, ang kanyang buhay ay napanatili niyang private, at hiwalay sa kanyang buhay artista. Siya ay dating ikinasal kay Lucila Scharenberg, kung saan siya ay nagkaroon ng 3 mga anak. Ito ay sila Eduardo Eddie Boy Jr., Erwin, at Elizabeth.
Ang anak niyang si Eddie Boy ay maagang pumanaw sa edad na 22 dahil sa isang aksidente sa motorsiklo noon 1971. Ang pagpanaw na ito ng kanyang anak ay itinuring ni Eddie bilang ang pinakamalaking trahedya sa kanyang buhay. Malaki ang kanyang pagsisisi sa pangyayaring ito, sapagkat ang motorsiklong ginamit ni Eddie Boy nang ito ay maaksidente, ay kanyang regalo dito. Ang kanyang anak na si Elizabeth, ay ang kasunod na pumanaw dahil sa atake sa puso, habang ito ay naninirahan sa San Diego, California noon 1996. Nang si Eddie at ang kanyang asawa ay nagkahiwalay, siya ay nagkaroon naman ng relasyon kay Lilibeth Romero. Sila ay mayroon domestic partnership sa loob ng 33 taon. Ayon kay Eddie, ang kanyang pangarap noon ay maging isang sundalo o abogado. Para sa kanya, ang pag-aartista ay trabaho lamang. Maliban sa pag-arte, paborito niyang mag-target shooting bilang kanyang sports. Siya ay tunay na asintado, dahil na rin sa kanyang naging pagsasanay noon sa pagsusundalo. Siya rin ay na-involve sa politika, nang ikampanya niya ang Ako Bicol Party List, para sa House of Representatives. Na-maintain din niya ang healthy lifestyle sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, pag-inom ng vitamin supplements, at pagkain ng tama. Ayon sa kanya, ay mas gusto niyang kainin ng isda at gulay kaysa karne. Siya rin ay regular na nagpupunta sa gym, at siya ay mayroon pa rin aktibong sex life sa kanyang pagtanda. Noong June 8, 2019, si Eddie Garcia ay isinugod sa Mary Johnson Hospital sa Tondo, matapos niyang matalapid sa isang cable wire, habang nasa shooting ng TV series na Rosang Agimat, ng GMA Network. Tumama ang kanyang ulo sa semento, at siya ay nawalan ng malay. Agad siyang inilipat sa ICU ng Makati Medical Center ng sumunod na araw. Ayon sa unang naging report, ay inatake daw sa puso si Eddie, kaya ito natumba at tumama ang ulo. Subalit kalaunan, napag-alaman na siya ay nagkaroon ng neck at cervical fracture, na hindi tugma sa naunang report. Ang kanyang nakuhang fracture sa aksidente, ay nagresulta ng pagkakakomatose ng batikang aktor. Makalipas ang 7 araw, ang pamilya ni Eddie ay pumayag na ilagay ang aktor sa Do Not Resuscitate status. Noong June 19, 2019, siya ay mayroon na lang napakaliit na brain activity, habang nakadepende sa ventilator ang kanyang breathing. Nang sumunod na araw ng June 20, 2019, si Eddie Garcia ay pumanaw sa edad na 70. Ang kanyang huling habilin ay sinunod ng kanyang pamilya, na siya ay makremate, at ang abo ay inilagay sa isang olive green urn. Ang aksidenteng nangyari sa aktor at kalaunang pagpanaw, ay naging isang malaking isyu, dahil walang naka-standby na ambulansya at medical team sa set ng Rosang Agimat. Ang walang malay na aktor ay binuhat lang ng mga tao sa set, at isinakay sa nakaantabay na taxi, upang madala sa ospital. Marami ang nagsabi, maging ang kanyang partner na si Lilibeth, na maiiwasan sana ang aksidente, kung mayroon safety precautions ang GMA management. Noon December 23, 2019, ang Department of Labor and Employment, ay binigyan ng multa ang GMA Network, na nagkakahalaga ng 890,000 pesos, para sa insidente. Ang network ay nagpasa ng apela, para sa hatol na ito. Napakaraming mga tagahanga, katrabaho, kaibigan at kapamilya ang pumunta sa Heritage Memorial Park sa Taguig, upang sa huling sandali, ay masilayan ang labi ng namayapang aktor. Ang kanyang pagpanaw ay naging isang malaking kawalan sa industriya ng showbiz, at dinamdam ng maraming taong nagmamahal sa kanya. Siya ay tunay na inspirasyon sa maraming mga tagahanga at kapwa-artista, sa kahabaan ng kanyang buhay. Ang kanyang stepson sa House of Representatives na si Michael Romero, ay nag-propose ng batas na pinangalan ng Eddie Garcia Law, bilang pagkilala sa aktor. Ang batas na ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga artista, habang sila ay nasa trabaho, mapatelebisyon man o pelikula. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Eddie Garcia, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video.
Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Whatever role is given to me, ginagawa ko. Kahit na bading, Oo, no? pare, o ano, I do it. It's a job. Galing-galing niya magbading-bading dito, no? Ang tarantada nito. Ayan. Bruha! Bakit ang galing niya dito kahit na ganyan, tignan niyo, napaka-astig, napaka-ano niya, machong-macho. Pero ang galing niya magbading.